Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV, and ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Hindi ko ginawa ang video na to para sabihin na itigil na yung ginagawa mo, dahil buhay mo naman yan. Ginawa ko ang video na to para mabigyan ka ng babala sa mga posibleng mangyari kung papasukin mo ang relasyon na yan. Kaya kung may dumidiskarte sa'yo na lalaki na may asawa, ito yung mga dapat mong tandaan kung makikipagrelasyon ka sa kanya. Para sa huli, hindi ka masyadong masaktan, 'di ba? Number 1, hindi ikaw ang priority niya. Kapag na-inlove ka sa lalaki na may asawa, tandaan mo, hindi ikaw lagi yung priority niya. Mas uunahin pa rin niya yung pamilya niya kahit anong mangyari. Oo, ipaparamdam pa rin niya sa'yo na special ka. Dahil special ka naman talaga para sa kanya. Pero, hindi nga lang ikaw ang priority niya. Kaya kung may dumating man na krisis or problema, asahan mo, mas pipiliin pa rin niyang unahin ang pamilya niya kaysa sa'yo. Number 2, mag-ingat sa pagtiwala sa kanya. Tandaan mo, asawa nga niya, niloko niya, 'di ba? Ano ngayon yung kasiguruhan mo na hindi ka rin niya lolokohin? At pansinin mo kung paano siya magsalita tungkol sa asawa niya. Kung paano siya magsabi ng hindi maganda sa asawa niya. Na hindi daw siya minamahal ng tama, na lagi daw silang nag-aaway, na iskandalosa daw yung asawa niya, bungangera, yung mga ganyan. Diyan mo ibase kung anong klase siya na partner. Dahil baka pag naging kayo, tumagal kayo, tapos pag nakatalikod ka rin, baka ganyan din ang gagawin niya sa'yo. 'Di ba? Oo, mahal ka niya, sabi niya. Pero, mag-ingat ka sa pagtitiwala sa kanya. Number 3, huwag mong isasara sa iba ang puso mo. Ang isa sa pinakamasarap na pakiramdam kapag nagmahal ka ng may asawa ay yung ramdam na ramdam mo yung effort niya. Gumagawa siya ng paraan para lang makita ka niya, para lang makasama ka niya. Gumagawa siya ng paraan para madala ka sa magagandang lugar. Kaya pakiramdam mo na parang siya lang sapat na, 'di ba? Kaso ang problema, andyan pa rin yung pakiramdam na kahit kasama mo na siya, parang nag-iisa ka pa rin. Dahil nasa magagandang lugar ka nga, ang problema, puro selfie ka lang sa sarili mo. Oo, magkasama nga kayo, pero limitado naman yung galaw nyo. At kung kailangan mo siya, hindi siya laging andyan. Kaya feeling mo parang nag-iisa ka pa rin. Kaya mas maganda kung magiging wais ka. Huwag mong isasara ang puso mo sa iba. Makipagkaibigan ka pa rin sa mga lalaki. Dahil makakatulong yan para hindi ka masyadong masaktan kung sakali man na hindi ikaw yung piliin niya sa huli. Para may reserba ka na, 'di ba? Number 5, paano kung ikaw yung pinili niya? Kung sakali man na ikaw yung pinili niya, dyan mo palang mararamdaman kung paano talaga siya magmahal. At sigurado ibang-iba nung tinatago ka pa lang niya kumpara ngayon na malaya na kayo. Pwedeng mas sweet or mas masaya siyang kasama or kabaliktaran. Pwedeng hindi na siya kasing sweet, kasing lambing, kasing sipag kumpara nung pasikreto pa lang yung relasyon nyo. Diyan nalalabas yung totoong ugali niya. At dyan mo siya makikilala ng lubos. Panglima, huwag maniniwala sa sabi-sabi lang. Kapag na-inlove ka, madali ka nang maniniwala sa mga sasabihin niya. Dahil mabubulag ka na niyan ng pagmamahal niya. Pero dapat lagi mo pa rin tatandaan na dapat malinaw pa rin yung mga sagot niya sa mga pinapangako niya sa'yo. Halimbawa, sabihin niya sa'yo na hihiwalay niya yung asawa niya. Huwag mong sasabihin na, sige, maghihintay ako. Huwag ganun. Dapat hanapan mo siya ng proof na makikipaghiwalay talaga siya. At kung kailan yung gagawin mo. At kung ilang buwan or taon ka pa maghihintay. Para malinaw at may deadline yung paghihintay mo. At pag lumampas siya sa deadline, may rason ka na para hiwalayan siya. 'Di ba? Kaya huwag basta-basta maniniwala kung sabi-sabi lang niya. Dahil wala yan. Pang-anim, baka hindi niya iwan yung asawa niya.
Kapag na-inlove ka sa lalaki na may asawa, malaki yung chance na hindi pa rin kayo sa huli. Dahil tandaan mo, kasal yan or may mga anak yan. Diyan pa lang talo ka na eh. Kaya malaki yung tsansa na sa huli, asawa pa rin niya yung pipiliin niya. Kaya kung inabot na ng ilang taon at hindi niya pa rin magawang iwanan yung asawa niya, mas maliit na yung tsansa na sa'yo siya talaga sasama. Or, baka hinihintay na lang niya na ikaw yung makipaghiwalay sa kanya. Dahil hindi niya talaga kayang iwan yung misis niya. Number 7. Iiwas ka sa mga pamilya at kaibigan mo. Hindi mo maiiwasan na hindi umiwas dahil ayaw mong may masabi sa'yo yung mga tao na nasa paligid mo. Dahil alam naman natin, 'di ba? Pag pumatol ka sa may asawa, madami silang masasabi sa'yo na hindi maganda. I-judge ka nila, kaya mas pipiliin mo na lang na mag-isa para makaiwas sa mga ganyan na bagay. Dahil syempre ayaw mo rin ng gulo. Pero sobrang maaapektuhan yan ang buhay mo. At pangwalo, maging honest ka sa sarili mo. Oo, alam natin, wala sa plano mo na ma-inlove sa lalaki na may asawa. Dahil tao ka lang din naman eh. Pero hindi makakatulong kung lagi mong sisisihin yung sarili mo. Kaya ang gawin mo, dapat protektahan mo yung sarili mo. Maging honest ka. Isipin mo kung ano yung mga posibleng mangyari. Kung ano yung magiging future mo kapag sumama ka sa kanya. Kapag inabot na kayo ng ilang taon pero tinatago ka pa rin. Kung willing ka bang isacrifice yung future mo para lang sa pagmamahal mo sa kanya. Paano kung malaman ng misis niya ang relasyon nyo? Hindi mo ba kayang magmahal ng iba? Yung mga ganyan, itanong mo yan sa sarili mo at isipin mo yung mga posibleng mangyari. Dahil malaki ang may tutulong niyan para hindi ka masyadong masaktan kung sakali man na hindi ikaw ang piliin niya. Kaya kung may dumidiskarte pa lang sa inyo pero may sabit, layuan nyo na. Or, nasa sitwasyon ka na hindi mo alam na may pamilya pala siya. Mag-move on ka na lang dahil sigurado, niloloko ka lang yan. Shoutout kay Joselina Antonio from Damam at sa pamilya niya dyan sa Angadanan, Isabela. Shoutout din kay Miriam Rahman from Riyadh. Shoutout din kay Divine Acantilado from Saudi. Kay Jinky Dantes from Qatar. Shoutout din kay Lynn Anabe from Jordan. Kay Mariam from Muscat, Oman. Shoutout din kay Army Dolgi. Kay Wilma Josa from Japan. Shoutout din kay Jenny Saragosa at sa fiancé niya na si Jaime Benavides from Bahrain. Yun, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo sa mga kinaroon. God bless. Peace and goodbye.